Pilipino ngayon ay nangangailangan ng tulong, nanghihingi ng kahit naman na bangag talagang animal sa mga kahirapan ng buhay na hinaharap. Well, ako lang naman ang gumawa ng sa Leyte. Oh my God. O di kaya sa Bulacan. Kabilang Kabilang na riyan ang mga nasa pamahalaan na siyang pasimuno ng mga anomalya na siyang pangunahing dahilan kung bakit magpahanggang ngayon ay marami pa rin sa atin ng mga kababayan ang naghihirap. Nais ko ipailala sa inyo at sa ating mga kababayan na hindi pa tapos ang revolusyon na sinimulan ng ating mga bayaning sina Dr. Jose Rizal. Laganap ang illegal drugs ngayon dito sa ating bansa. Sa kabila ng pagyurak ng droga sa ating kabataan, kulang ang silid-araran. Ang kalidad ng mga libro na binibigay natin sa mga mag-aaral. Kulang ang suporta na binibigay ng ating pamahalaan sa ating mga guro. Nalimutan na ba natin na sa lahat ng serbisyo o pansamantalang tirahan ay ang karamihan? Sila ang mga nawalan ng tirahan nang magsagupaan ang tropa. Kamakailan lamang 44. Nagsimula ako manilbihan sa bayan bilang vice-gobernador ng Ilocos Norte. Para lang ang kanilang mga anak ay mapag-aral nila. Ingay lamang ng mga nag-aabuso at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang sagot sa hiling ng nagpapahayag ng kanilang suporta. Ako grabe ay kabangag. nagpapasalamat na Kampanya taos-puso sa time. inyong lahat. Hindi ko po makakalimutan itong kampanyang ito. Hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik. Grabe halik. Naisama na sa kampanya. Dahil sa takot, silipin niyo po na mabuti yung election report. Kumuha po kayo, magpicture kayo ng lahat ng maaari niyong gawin. Kung may problema, isumbong ninyo kaagad. Dahil yan lang ang pamamaraan na masasawi ang pagnanais ng ating mga kababayan sa pagkakaisa, sa kakabuti at sa pagpaganda ng bigay ng serbisyo ng pamahalaan sa bawat mamamayang Pilipino. What? Makakaramdam tayo ng pagbabago, makakaramdam tayo ng pagbabago, makakaramdam tayo ng konting ginhawa man lang. Tayo lamang ay linigaw sa ating mga dating ginagawa na tapat sa ating lahi, sa tapat sa ating kultura, sa ating kasaysayan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Well, yes, we would have to look into what the status of forces agreement actually entails to our two countries between Russia and the Philippines, for the simple reason that it is an entirely novel concept for our two countries together. However, again, if we can see that there's an advantage to the Philippines for that, but you see, this is part of the effort that you, Professor, mentioned, that the superpowers are carving out against their spheres of influence. And in the same way, as I spoke to you about the last question that concerned that, I do not think the spheres of influence model of the Cold War still applies. So we should be very wary of that. As a practical matter, if we are to train with all of those countries, then we could have a real logistical problem in our military, because the training is usually the beginnings of their hopefully supplying, or hopefully for the donor country, supplying us with military equipment. And so yes, it is good perhaps that we see what the different doctrine, I'm talking doctrine and military doctrines are.
but I think we still have to decide at some point. And what they, as the engineers call it, we have to freeze the design of our military and say we have decided to go with these pieces of equipment and with this military doctrine. That's with those who we have Oh trained. my God! What a stupid bangag! Ng Recto simula Asuncion hanggang Abad Santos along Recto. We shall have the wreath laying ceremony. Handa. Dala. Yan o, pulburon na nakadikit sa noo.